Diyos marhay na aga! Nagluto nga kami ngayon ng kinalamansi ang talbos ng gabi at nagprito rin ako ng tuyo para sa panimpla. At kinahapunan naman ay nanguha kami ng kamoting kahoy. Ginawa namin itong puto na may palaman na bukayo. Maaga nga ako naglakad-lakad dito sa Nyugan para maghanap ng uulamin para sa aming pananghalian. Marami nga sana akong nakitang talbos ng lubi-lubi kaso kakagulay pa lang namin noong isang araw. Sa paghahanap ko nga ay nakita ko itong mga gabi na napakaraming talbos kaya naman ito na lang yung pinagkukuha ko kasi masarap to sa bawan at lagyan ng kalamansi pampaasim. Dito nga sa probinsya, maglibot-libot ka lang sa paligid ay makakalibre ka na sa ulam, sariwa at masustansya pa. Ganito nga kami kapag nagluluto ng sinambawang talbos ng gabi, binubuha lang namin. Paboritong luto ko nga ito kasi sabaw pa lang nito ay napakasarap na at mapapahigop ka talaga. Dito nga sa amin ay nakasanayan na itong lutuin, lalo na kung may hangover o paso kung tawagin o di kaya naman kakatapos pa lang ng handaan pantanggal sa umay. Kapag nagluluto nga talaga ako nito ay ginigisa ko munang mga sangkap katulad ng kamatis, luya, bawang at sibuyas para maging mas malasa at mabango. Saka ko ito lalagyan ng tubig at papakuluin at nilagyan ko na rin ito ng sili. At nang kumulo na ay nilagyan ko na ito ng asin pampalasa at isunod ko na rin ang mga talbos ng gabi. Hindi ko nga ito masyadong hinalo baka kasi kumate at nang malapit na nga maluto ay nilagay ko na ang mas lalong magpapasarap sa sabaw ang kalamansi. Fast forward hinango ko na at kita nyo naman tingin pa lang ay nakakatakam na. At para naman sa panimpla ay nagprito naman ako ng tuyo kasi ito talaga ang the best na partner sa sinabawang talbos ng gabi. Kaya mula po dito sa amin, kain po tayo. Thank you Lord sa blessing. Simpleng ulam pero napakasarap. Sigurado kapag na-miss mo to, mapapauwi ka talaga ng probinsya. At kinahaponan naman pala ay pumunta kami dito sa taniman ni Tio Edgar para bumili ng kamoting kahoy na gagawin naming puto para sa aming merienda. Marami nga siyang tanim dito katulad ng kamote at ang pinakamarami ay pinya. Tumulong na nga rin pala ako sa pagbubunot ng mga kamoting kahoy at ang bili nga pala namin dito ay 20 per kilo. 4 na kilo nga yung binili namin at meron pang pasobra yung maliliit. Napakabait nga ni Tio kaya marami talaga ang bumibili dito. Pagkarating ko nga sa bahay ay binalatan ko na agad ito at konti nga lang naman yung gagawin naming puto kaya hinati ko lang. Pagkatapos ko yan nagsimula naman si mama mag-iraid umagadgad at ang kapatid ko naman ang nagpiga. Napasobra nga siguro sa pagpiga kaya hindi masyado maganda ang resulta ng naluto na ang puto. Dito naman nga sa kawali ay magluluto naman ako ng bukayo para sa palaman nito. Nagpakulo nga muna ako ng konting tubig sa kawali. Naglagay ako ng asukal, hinalo-halo ko ito hanggang sa matunaw. At inilagay ko na rin ang kinudkod na murang nyog. Hinalo-halo ko lang para hindi dumikit at okay na nga rin to. Nagsimula na nga rin pala kami maglagay dito sa mga cup at sa gitna nga nito ay nilalagay namin ang palaman na bukayo. Hindi na namin nilagyan ng asukal ang kamoting kahoy kasi ang palaman naman ito ang magpapatamis. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay naluto na rin at hinango na namin. Kaso nung inalis na namin sa cup ay hindi pala pantay ang pagkaluto kaya naman ibinalik namin sa apoy. At pagkalipas ng ilang minuto ay ganun pa rin. Hindi naman nga ito nasayang kasi kinaumagahan ay ginawa na lang namin itong suman.